Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programa na mga pangakong di nabibigo. No, binabati po namin kayo ng isang magandang umaga, lalong-lalo na po ang ating pong mga listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, Dipaculaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Sambales at Bulacan. At syempre, dyan din po mga listeners natin sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. No? Binabati po namin kayo na isang magandang umaga. At syempre, wag mo natin kalimutan ang mga listeners po natin dito sa Mega Manila. No? At tayo po ay nagpapasalamat na kayo ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Napakaganda po ng pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. So kung meron kayong mga questions, ay mag-text lamang po sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. So ayan po ang mga numbers po natin sa ating pong cellphones. Ano po ba ang mga karaniwang hirnaing ng mga tao ngayon? Ano ba yung sinasabi nila? Bakit parang ang mga tao ay wala ng kahihiyan? No? Bakit kaya? No? Talagang bulgara na ang mga ginagawang mga kasamaan. No? Kahit nagawa na ang kasalanan, parang pinagmamalaki pa ito. No? Bakit kaya ganyan? Hindi na nahiya na gumawa ng hindi maganda. Paano kaya maaalis yung shame sa atin? Halimbawa, naggawa naman kayo ng hindi maganda, no? At ito ay nagtulak sa inyo na ang mga tao nagtulak sa mga tao na sila ay magalit sa inyo, no? Kahihiyan naman sa iyo. So paano kaya aalis yung kahihiyan? Siyempre, sino lang kaya ang maaring umako ng kahihiyan natin? So tayo po ay maghahanap ng mga pangako ng ating Panginoon sa banal na kasulatan at ating pong titingnan ang mga pangako na ito at ating pong patuloy na sisiya sa atin kung etong mga pangako na ito hindi talaga nabibigo. Dito po sa sa programa ng mga pangakong di nabibigo. So ang ating pong focus ngayon sa umaga po ito ay managing shame. Yun, yung pamahalaan natin yung kahihiyan. Ano ba talaga? Paano natin papamahalaan ang ating pong mga kahihiyan? Sa Isaiah 61:7, ito po ang sabi, "Instead of your shame, you will receive a double portion, and instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance." No? Napakaganda po na binabanggit dito sa Isaiah na sa halip daw na tayo po ay kahihiyan ang tanggapin, ay dobling bahagi, double portion. No? So, pagpapala po ito. At sa halip na kahihiyan, ay magagalak ka sa iyong mana. So, sa halip na ikaw ay ma-disgrace, no? Ay ikaw ay magagalak, you will rejoice. So ang ating pong acronym, mga kapatid, mga kaibigan, ngayon ay HEAL. No? HEAL. Paano ba tayo mag-heal? So H, hear God's truth about you. E, embrace God's unconditional love. And A, accept your new identity in Christ. And L, live free and walk in confidence. No? Ang ganda po ng binabanggit po sa atin dito sa ating acronym na HEAL. Ulitin po natin. H, hear God's truth about you. E, embrace God's unconditional love. A, accept your new identity in Christ. And L, live free and walk in confidence. So tingnan po natin yung binabanggit po dito sa H, hear God's truth about you. No? Pakinggan daw po natin ang katotohanan ng Diyos tungkol sa atin. No? Nagsisimula po kasi na mawala ang kapangyarihan ng kahihiyan kapag huminto tayo sa pakikinig sa mga kasinungalingan at nagsisimulang makinig sa tinig ng pag-ibig, katotohanan at biyaya ng Diyos. No? Yun po pala ang sikreto. Sa halip na tayo po ay huminto
at makinig doon sa mga sinasabing mga kahihiyan na mga hindi magagandang words ng mga tao sa atin, ay tayo po'y magsimula na makinig doon sa pag-ibig ng ating Panginoon, katotohanan niya at saka biyaya ng ating Panginoon. So dito po sa John 8:32, ang sabi po dito, "Then you will know the truth and the truth will set you free." Yan daw po pala, no, malalaman natin yung katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Paanong ibig sabihin? Dahil marami po kasi na mga fake news o kasinungalingan. No? Yan talaga ang mga nangyayari sa atin ngayon. So papaano wag tayo daw maniwala doon sa mga kasinungalingan? Bagkus yung katotohanan lang yung ating pong tanggapin para hindi tayo malulugmok, no, sa kahihiyan o kaya naman maging dahilan tayo ng kahihiyan ng isang tao. Sabi naman sa Romans 8:1, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ." No? Kaya nga, wala nang paghatol ngayon sa mga na kay Kristo Jesus. So yun po, no? Hindi na tayo hahatulan, kundi tayo po, kapag nasa kay Kristo po tayo, wala na tayong paghatol sa atin. Bakit? Binayaran na kasi ng ating Panginoon yung ating po mga pagkakasala. No? Hindi na tayo sisingilin dahil sa wala na tayong utang. Binayaran na ng ating Panginoon. So napaka-importante na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. No? Pakinggan po natin yung katotohanan ng ating Panginoon. Sabi po ni Brené Brown, no? "Shame corrodes the very part of us that believes we are capable of change." No? Sinisira daw po ng kahihiyan ang mismong bahagi natin na naniniwala na kaya nating magbago. So wala po talaga tayong pagkakataon na tayo po ay magbago dahil sa hindi ho natin kaya talaga na magbago. Ang ating Panginoon lang ang siya pong makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo po ay magbago. Okay? Sabi naman po ni Matt Chandler, no, "God doesn't love some future version of you. He loves you now." Yun po pala, no? Mahal na tayo ng ating Panginoon. Minsan, nakakalungkot, no, sa ating pong mga kabataan. Halimbawa, nakagraduate ka na, ikaw ay nag-umpisa pa lang magtrabaho, ikaw nanligaw, tapos pumunta ka doon sa bahay nung nililigawan mo. Tapos ang sabi nung tatay, "Bumalik ka na lang kapag meron ka ng trabaho." Yeah. O kaya, bumalik ka na lang kung kaya mo ng buhayin. O hindi naman, ang anak ko, no, hindi naman masama yang ganyan. Pero nasaan yung pag-ibig dyan? Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi tinitingnan kung ano ka maging o ano ang kahihinatnan mo sa future. Ang tinitingnan na ang ating Panginoon ay yung ngayon na mahal ka na niya ngayon. So, huwag niyo munang hintayin na kayo ay maging mabuting tao bago tayo ay lumapit sa ating Panginoon. No? Isa to sa mga katotohanan na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, hindi na tayo hihintayin na maging mabuti bago siya mamatay o bago niya ibigay yung sakripisyo. No? Christ died for us while we were yet sinners. No? Ang ating Panginoon ay namatay kahit tayo ay mga makasalanan pa. Kaya hindi na natin kailangang hintayin na, magpapakabuti muna ako o aalisin ko muna itong iwaksi ko muna itong mga kasalanan na to. No? Hindi na natin kailangan yan. Basta lumapit lang tayo sa ating Panginoon na tayo mismo, no? Totoo sa ating pong mga sarili. No? So yan po, yung sinasabi sa H, sa ating pong acronym na HEAL, no? Hear God's truth about you. No? Ang katotohanan ay tinubos tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala. Okay, letter E, embrace God's unconditional love. No? Yakapin daw po natin ang walang pasubaling pag-ibig ng ating Panginoon. Ano po ba talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon? May condition ba ang pag-ibig ng ating Panginoon?
Actually, 'no, ang ating Panginoon ay namatay para sa bawat sa atin. Hindi pa tayo inililigtas, 'no. Nung pagkamatay ni Adan pagkasalan ni Adan at saka ni Eva, meron agad binigay ang ating Panginoon na pangako na magpapadala siya ng tagapagligtas at yun naman ang ating Panginoon. Kaya nga kailangan po nating yakapin, 'no, ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi batay sa ating pagiging perpekto, 'no. Sinasaklaw po nito, 'no, ng kanyang biyaya ang ating nakaraan, niyayakap ang ating kasalukuyan at inaakay tayo palusong, 'no, pasulong sa ating pong pag-asa. Sabi po sa 1 John 3:1, 'no, tingnan ninyo kung anong dakilang pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay tawaging mga anak ng Diyos, 'no. Sabi po sa English, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God," 'no. O ang pag-ibig ng ating Panginoon, saan pa kayo nakakita, 'no, na ang isang tao nakagawa na ng masama ta's yung hari ay patuloy na, bibigyan siya ng kaloob, 'no, gagawin siyang anak pa rin. Ito ang patuloy at, mabuting pagmamahal ng Ama sa atin, na tayo po ay binuhos sa atin o pinagkaloob sa atin ang pag-ibig, 'no, upang tayo daw po ay maging anak o matawag na anak ng Diyos. Sabi po sa Psalm 34:5, "Those who look at Him are radiant. Their faces are never covered with shame." No? Ang tumitingin daw po sa ating Panginoon, ang kanyang mga mukha ay nagniningning. Ang kanilang mga mukha ay hindi nababalot ng kahihiyan. Bakit kaya hindi nababalot ng kahihiyan? Dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon, 'no? Hindi na tayo gapos sa pagkakasala. We have been freed. Parang parole, 'no? Na tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon. Tinubos tayo sa ating po mga pagkakasala. So kung tayo ay lalabas, meron po bang kahihiyan? Kung tayo ay lalaya sa ating po mga pagkakasala, mahihiya pa po ba tayo? Hindi na. Dahil sa tayo po ay binalot, no? Binalot tayo, no? Ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Breen Brown, no? Grace means that all your mistakes now serve a purpose instead of shame. Yung pala, no? Ang ibig sabihin daw po ng biyaya na ang lahat po ng ating pagkakamali ay nagsisilbi na ngayon na isang layunin sa halip na kahihiyan. Meron palang dahilan kung bakit tayo nagkasala, meron dahilan kung bakit tayo nalugmok doon sa problema na iyon, no? Dahil pinapakita sa atin at tayo po ay tinutubos ng ating Panginoon at nawawala ang ating po mga kahihiyan. Sabi po ni Liza Turkhurst, God's love for us is not greater than we are clean. It is greatest when we are broken. No, yun po pala, no? Yung pag-ibig ng ating Panginoon, opo, ito ay totoo, ito ay nagbabago sa atin. Pero mas higit pa lang pag-ibig ng ating Panginoon o mas nararamdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoon kung, no, tayo po ay nagkasala, tayo ay sira, no? Tayo ay kailangang ayusin. Yan ang mas higit ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kaya po napaka-importante, no, dito sa sunod nating acronym, i-embrace God's unconditional love. Sa halip na tayo ay tumalikod sa ating Panginoon, yakapin po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya ang patuloy na magpapalakas sa bawat isa. At yung pangatlo po, na sa ating pong acronym na HEAL. Yan. Yung binabanggit po sa atin dito na letter A, accept
your new identity in Christ, no? Tanggapin po natin daw ang bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Ito po ay kailangan nating patuloy na ibuhos o tanggapin sa ating pong mga sarili. Sabi po, ang kahiyan daw ay hindi tayo sapat. No? Kapag tayo ay nahihiya, ibig sabihin parang kulang. No? Ngunit kay Kristo, tayo po ay tinubos, binili, at tayo po ay buo. Hindi po natin kailangang kumita ng ganung halaga para lang tayo po ay maligtas dahil tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoon. Kaya tanggapin po natin ito na ibinigay ito sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." No? Kaya nga kung tayo daw po ay na kay Kristo, no? Tayo po ay bagong nilalang. No? Yung luma ay nawala na. No? Tayo ay bago na. Nararamdaman niyo po ba yon na kayo ay bago? No? Dahil tinanggap niyo ang ating Panginoong Jesucristo. O ang ating Panginoon, mga kaibigan, ay patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya, nagpapatuloy na nagbibigay po sa atin ng kaligayahan, kalayaan, sapagkat tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa ating po mga pagkakasala. Alam niyo, napaka-importante na tandaan po natin na yung kasalanan ay nasa atin. No? At kahit ano pa po ang gawin natin, no? Kahit ano pa ang tumbling, sabi nga, kahit magpatumbling-tumbling ka pa dyan, no? Kahit ano pang pilit ng pagpapakumbaba o paglinis ng ating po mga sarili o ng pakiking mabait ay hindi ho natin maliligtas dahil all have sinned and fall short of the glory of God. No? Kapag ang isang tao po ay nahulog sa balon, no? Na wala siyang paraan para siya ay umakyat, ano ang pwede niyang gawin? Wala po siyang pwedeng gawin. No? Doon lang siya. Nakahiga na siya doon, hindi siya makaalis doon. Ano ang maaring pwedeng mangyari? Maari na merong isang tao doon sa taas, no? At meron siyang tali, siya lamang ang makapagliligtas. No? Kapag pinili niya na ihulog niya yung tali at mahawakan ito ng taong nandun sa balon, ay maaari niyang iakyat, no, yung tao. Pero sa sarili nitong tao na to ay hindi niya kayang iligtas, no, ang kanyang sarili. Dahil siya po ay mahina. No? At hindi niya kaya talaga na wala siyang ganung kalakasan. Pero ang ating Panginoon, no, siya po ay may kapangyarihan na tayo po ay iligtas. Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinili po niya na siya po ay bumaba dito sa mundo para tayo ay iligtas sa ating po mga pagkakasala. At napakaganda na naranasan po natin ito, ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Sa Ephesians 1:4-5, ito pong sabi, He chose us to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption. Ang ating Panginoon po, siya po ay walang kapintasan. Wala po siyang kasalanan. Siya ay banal. No? Tayo po ay pinili ng ating Panginoon para maging banal din naman. Tayo pinili ng ating Panginoon upang mawala yung nawalang kapintasan. Ano ang dahilan? Dahil siya po ay may pag-ibig sa bawat nilalang. At tayo po ay gustong ampunin ng ating Panginoon. Siyempre, katulad rin po ng isang couple na siya po ay pupunta sa bahay ampunan. Maaring sabihin nila na ito ang gusto kong bata, ito ang gustong bata. Pero nasa saan po rin yun? Ang pagpili. Ang pagpili rin ay nandun sa bata kung gugustuhin niya na magpaampon o hindi. Ganun din sa atin. No?
tayo ay pipili rin kung gugustuhin natin na tayo po ay magpaligtas o hindi. Kaya napakaimportante na maintindihan po natin ito, no? Na tayo po ay magiging bagong nilalang kapag pinili natin na tayo ay na kay Kristo. Sabi po ni Rick Warren, our true identity is not found in our past, but in God's promise. No? O maaring ang ating buhay nung nakaraan, no, ay napakahirap, puno ng kasalanan, puno ng kasamaan. Pero ang ating Panginoon, ang tunay na pagkatao po natin ay binigay sa atin ng ating Panginoon. No? Dahil ito ay ipinangako ng ating Panginoon. Hindi niya ibinabase ang pagtanggap sa atin ng ating Panginoon sa nakaraan natin. Dahil sa umpisa pa lang ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Kung tayo ay mananalig sa ating Panginoong Hesus, we will be saved. Sabi naman ni Anne Voskamp, no? Shame dies when our story is shared in a safe place. No? Namamatay daw ang kahiyan, nawawala yung kahiyan kapag ikwinento natin yung buong buhay natin sa isang ligtas na lugar. Kaya napaka-importante po, no? Na tayo, ang bawat isa sa atin ay i-accept po natin yung identity natin sa ating Panginoon. Okay? At ang pinakahuli, L, live free and walk in confidence. Na mabuhay daw po tayo ng malaya at lumakad ng may kumpiyansa sa ating sarili. Hindi po tayo tinutukoy ng nakaraan. No? Ito po ay kahihiyan man o ito po ay isang bagay na hindi natin makalimutan. Tayo po ay tinukoy ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pinili po tayo, no, na may pag-ibig ng ating Panginoon upang mabuhay ng matatag at hindi po nakagapos. Kaya nga napaka-importante po, no, lagi natin itong tandaan. Mabuhay tayo ng malaya. Tayo po ay lumakad ng mayroong kumpiyansa. Sa Galatians 5:1, ito po ang sabi, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again. Para po sa kalayaan ay pinalaya tayo natin Panginoong si Kristo. Tayo po ay nagsitibay, no? At tayo po ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Tayo ay itinalaga na ang ating Panginoon ang siyang patuloy na magpapalakas sa atin. Sabi po sa Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence. No? May titiwala tayo na humarap sa ating Panginoon, lumapit tayo sa ating Panginoon. At siya po ay magpatuloy na magbibigay ng biyaya sa atin. Ang sabi po ni Roy T. Bennett, the past is a place of reference, not a place of residence. No, ang nakaraan daw po ay isang lugar na sanggunian, hindi isang lugar ng paninirahan. Bakit kaya? Yung past po kasi, yung mga nangyari sa atin, nakalagay po doon natin makukuha yung mga natutunan natin, yung mga lessons. No? Hindi rin po maganda na lagi tayong doon sa past o nung unang panahon, ako ay ganito noon at parang tumigil na siya, no, na mag-adventure, tumigil na siya na gumawa dahil sa nabubuhay siya sa nakaraan. Ito rin po ay hindi maganda. It should only be a place of reference, not a place of residence. Huwag po tayong manirahan doon sa nakaraan bagkus tayo ay humarap sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba, na may pagtatalaga. Sabi naman ng hindi kilalang author, freedom is not the absence of the past, but the presence of grace. No? Ang kalayaan po ay hindi yung kawalan ng nakaraan, kundi yung pagkakaroon ng biyaya. Nandito tayo sa buhay na ito dahil tayo po ay tinanggap ng ating Panginoon, binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya naman, tingnan po natin yung acronym HEAL. H-E-A-L-H. Hear God's truth about you. E, embrace
God's unconditional love, accept your new identity in Christ, and live free and walk in confidence. No? Ang kahihiyan po ay bumubulong ng kasinungalingan. Kasinungalingan ang sinasabi. Ngunit ang Diyos po ay nagsasalita ng katotohanan. Okay? Ikaw, kaibigan, ay minamahal, pinatawad, at ginawang bago. No? Kapag narinig mo ang katotohanan ng Diyos, yakapin po natin siya nang may pag-ibig din naman. Tanggapin natin ang pagkakakilanlan natin sa Kanya at mabuhay po tayo ng libre. No? Mawawala po ang kahihiyan natin. Kaya naman, huwag hayaan, no? Tayo po ay matukoy ng kahihiyan, no? Ng mga kwento natin, yung nakaraan o yung mga matagal ng mga nangyari. Hayaan po nating palinisin tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Yung mga nakaraan sa atin ay hindi nag-aalis sa atin nang tayo ay mabuti sa buhay, ay yung mga nakaraan na yan ay huwag sanang humawak, no, sa atin. Bagkos, ito ay reference lang natin. Lumakad tayo ng may buong tapang sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal Diyos na nasa mga langit ka, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa biyaya na inyong binibigay sa bawat sa amin. Kami po ay muling nagtatalaga na aming pong mga sarili sa inyo. Alisinawa po ang kahihiyan sa aming pong buhay. At kami po ay bihisa ng inyong katwiran upang maging karapat-dapat kami na humarap sa inyo sapagkat kami ay na kay Kristo. Patuloy nawa po ang kapayapaan maranasan po namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Inaanyayahan po namin kayo sa sunod po natin pagkikita. Nawa matuto pa tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.